He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. He will bring glory to me, sabi ng Lord, by taking from what is mine and making it known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you. Natin. Ako, sabi ng Lord kasi sa Joel 2:20, I will pour my Spirit on all flesh in the last days. Nasa last days na tayo ngayon, kaya Holy Spirit ang kumikilos ngayon sa atin. Pinagather niya at pinapakita niya yung kapangyarihan niya dito sa lupa upang makita natin bilang mga pinili, bilang nilalang ng Lord, yung kapangyarihan ng Diyos na nakikristo. Kaya patuloy lang tayo na manalangin, huwag natin kalilitaan. At saka, higit sa lahat, mag-buklod tayo sa inyo, sa pamilya niyo, iba yung pag-ibig kasi ang pag-ibig lang ang mga pagbanat sa pamilya. Sa atin yun, yung salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos ang malumayan. Pagka nagkaroon ng resentment, pagka nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, hindi iwaiwalay. Kaya pilitin nyo na ibahin ang inyong pamilya. Simulan ninyo sa inyong pamilya, ibahin ninyo ng pag-ibig. So, ito yung gusto ng Lord para ipakita natin sa kahit saan, kahit marami tayong narinig, basta mag-unawaan, higit sa lahat yung sinasabi ko ito kasi ito yung naranasan ko ang bottom line ng lahat. Ang pagka-Kristiyano is humility. Unless hindi bumaba, unless hindi nagpakumbaba ang isang Kristiyano, baliwala ang pagiging Kristiyano. Baliwala si Kristo, hindi ikilos ang Panginoon. Kaya kailangan, sabi nga, maski wala akong kasalanan, marami nagsasabi, bakit ako bababa? Wala naman akong kasalanan. Sinungaling ka kasi sabi sa Bible, lahat nagkasala. Walang ituwid. Lahat nagkasala. Kaya lahat tayo may kahinaan, lahat tayo may dapat hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya lagi-lagi pagka nakarinig kayo ng masama, ano nyo lang, higit sa lahat, pagka, hindi ba sabi sa Bible, pag sinampal ka, huwag mong, ibigay mo yung kaliwa, binigay, sinampal ka sa kaliwa, uwaltas na ka. Hindi nakikilos ang Lord. Pero pag sinampal ka, bigay mo pa yung kaliwa, yari siya. Yari siya, hindi sa iyo. Yari siya sa Lord. Ganun yung gustong ipakita ng Bible sa atin. Parang yung pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig sa kapwa, ibig sa natin pag-ibig sa kaaway. Kaya dapat wala kang kaaway. Dapat wala kang kasi number one na pinumulan ng kasalanan yung puso. Pride. Una, the pride of life. Yung pangilian, yun ang napakahirap. Napakahirap supuin yung pride of life. Pagka nasaktan ang puso ko, galit na ako. Pag nasaktan ang puso niya, galit na siya. So, yun yung pride. Pag na-offend na, wala na. So, sabihin ko, ang bottom line ng lahat ng isang Kristiyano na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon, yung kababaang loob. Bakit? Siya mismo, Diyos siya, binaba niya yung sarili niya sa pinakamababa na hindi natin kaya. Siya nakaya niya, Diyos siya, nagkatawang tao, ibinaba niya yung sarili niya para abutin lang tayo lahat. Ganun din yung pag ibinaba natin ang sarili natin, maaabot natin yung iba para mapatunayan natin na hanggang ng Espiritu ng Diyos na isa tayong Kristiyano na anak ng Diyos. Ito yung palaging sa simbahan nagtatalong pa na nandiyan yung I love you Lord, pero paglabas ng simbahan balik sa dati. Yun yung
dapat natin unawain. Kaya simulan natin ang lahat ng ito sa ating pamilya. Yung pag-ibig, binding, lahat nagkasala, lahat nagkakamali, magpatawaran palagi. Panalangin na ang pinakamahalaga yun. Araw-araw mga lang. Araw-araw. Huwag natin kalilitaan ang mga lang. So yun yun eh. So, alisin natin yung kasi may Diyos tayo. Kung kalooban ng Diyos o pinahintulutan ng Lord ng lahat, ay magagawa ka tayo, wala eh. So yun yung gusto mo ipaunawan sa bawat isa na ang Diyos lang ang may magagawa. Lahat tayo wala. So, tiwala sa Diyos, ang salita ng Diyos, at ang habang ng Lord, lagi natin sa isip, naging natin sa atin. Magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Saka kung ano eh, sinabi ng DPA, hindi mo mawala kapi-kapihan. Wala tayong may kapi-kapihan. Mayaman ka, maganda ka man. Sa, katulad yung dito sa bilyon-bilyon na plant control, aanin mo yung bilyon-bilyon. Alam mo ba, dito sa kwarto na ito, ilang bilyon ang kasya? Ang ano ko ng $40 million eh, hindi ko kaya buhatin eh. Sa aeroplano, $40 million na sa bag. Kasi ayaw yung bangko, ilalagay sa bagahe, ilagay sa cockpit. Bibinuwag ko, ang bigat, $40 million. Ilalo na yung 100 billion pesos. Yun yung aanin mo meron ka. Wala ka naman Diyos. Wala ka rin joy, wala ka rin joy. Pag nasa iyo ang Lord kahit na wala ka sa mundo, pero hindi tayo pinababayaan ng Lord dahil na sa pananampalataya yung nilagay niya, yung biyaya, sige pa rin. Sabi doon sa 2 Chronicles 14:8, my people will humble themselves and pray and seek my face. I will heal from every Heal the land. Hindi kasi ang sitwasyon ko naman, yung lagi yung sinasabi ko yung Exodus 14:14, the battle is mine, not yours. Di lahat tayo may battle, ano? Pero ang gusto lang ng Lord, be peace still. Kasi pag pinatili mo dati yung struggle, yung battle, yung mga problema, pati ikaw apektado, ikaw lulubog, ikaw hindi ka makakalangoy eh, kasi narito. Ang gusto ng Lord, Ibigay. Lord, paala ka problema mo yun. Then papayapa na, papasok na yung kapayapaan. Ako natutunan ko yung, sa buhay ko kasi ang dami pinag-experience ko. Yung mga ganong bagay na promises ng Lord. Sinipre, bumubulong ako sa Panginoon. Napakasarap ka namin, hindi ka gaya na. Lord, sabi mo, ikaw ang comforter ko. pag-iwanan natin sa iyo. Kaya natin Lord ang punilos. Sprayin ka. Yun. Ay, dasal. Nandito na naman kami. Nagpapasalamat sa lahat na ibala na ginawa mo sa araw na ito. Hiling lang po namin, Lord, na patuloy mo kami. Samahan. Patuloy mo kami turuan. Lagi mo kami patawarin. Ano man ang kasalanan. Ano man ang pagkakamali. From yan sa aming puso. Listen mo, Lord. Lagi-lagi ipaalala mo sa amin na nandiyan ka. Hindi kami nag-iisa na ikaw yung aming gabay. Ikaw yung aming sasandalan. Na kami magagawa kung wala. Ngayon, Panginoon, inihabilin po namin ang aming pamilya. Santos family, Nicolas family, Pael family, Pangilinan family, Reyes family, kung saan man sila naroon, saan man parte ng mundo, Panginoon, ikaw na po yung bahala, ilagay mo lahat ang aming pamilya, aming angkan sa iyong mga kamay, at lagi-lagi yung habag mo, yung pag-ibig mo, huwag mo po aalisin sa bawat isa. Saan man sila naroon, ano man ang kanilang ginagawa, at lagi-lagi ikaw po, Panginoon, ang maisip nila palagi na pasalamatan. Iban mo kami ng iyong banal na spirito, iban mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ingatan mo kami saan man kami pumunta. Ang
aking ate, Panginoon, ay aalis sa araw na ito. Yes, Lord. Bigay mo siya at Yes, Lord. bigyan mo ng maayos na maayos na pagbibiyahe, Panginoon. At sila, Egay at Ikit, Panginoon, ay lagi-lagi mong gabayan sa kanilang pagstay dito sa Pilipinas. Panginoon, marami pa pong problema, marami pa pong pagsubok, pero alam namin, ikaw yung maglalaban sa pagkasabi mo, the battle is yours, Panginoon, hindi po sa amin. Ang gagawin lang po namin, palagi kami dudulog sa iyo, every morning magpapasalamat. Yes, Lord. Ama, nandito po si OG, Lord. Yes, Ang Lord. kagalingan po araw-araw. Yes, Lord. Lord. Sa iyo, Panginoon, Yes, pagkagalingan po siya. Yes, Lord. At lahat po ng ginagawa ng nakaaway, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lagi namin gagamitin ang pangalan ni Jesus. Jesus is pagkagalingan po ng aming kapatid. Yes, Lord. Po, Panginoon. Upang makita namin yung himala mo sa aming pamilya ng lubusan, Panginoon. Hindi lang sa blessing, hindi lang sa mga pagpapala, hindi yung kagalingan ng bawat isa sa aming mga karamdaman. Ama, naniniwala po kami na ikaw ang pumili sa amin. Sapagkat bata pa kami, nakita na namin yung kilos mo sa aming buhay, Panginoon. Naniniwala kami na ikaw ang gagalaw, ikaw ang kilos, ikaw ang maghahari sa aming puso. Kaya kapatid na baby, Panginoon, lagi-lagi na samahan mo sa kanyang pag-iisa. Alam namin, Lord, na mabigat para sa kanya tanggapin ang lahat. Pero, Panginoon, yung kalakasan niya ay nanggagaling sa iyo. Alam namin, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Lalo na ang anak ni Ikit, Panginoon, na anong ko, nasa yung magpagpalang kamay sa pagkakas. Naniniwala si Ikit at si Ikay ng nariyan ka palagi si Arsenia, Panginoon, ang kanyang mga anak, hindi mo rin pababayaan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Matibay ang pananampalataya ng aking kapatid na ito. Nung palang ipinangarap siya, Panginoon, himala na. Kaya narito po kami, nagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa. Maraming pong salamat at ang lugar po na ito, Panginoon, ay basbasan palagi. Samahan mo po ng iyong mga anghel, Panginoon, ng iyong banal na spirito. At ibayin mo kaming lahat ng iyong pag-ibig. Ibayin mo kaming lahat ng iyong mga pagpapala. Ikaw po yung aming pinagmulan, ikaw din yung katapusan. Kaya salamat sa lahat ng bagay na gagawin mo sa kinabukasan. Sa future, sa 2026, Panginoon, ilalatag na namin ang aming sarili na maging huwaran. Sana para makita yung kaluwalhatian, yung kapangyarihan mo, mga himala mo sa aming pamilya. Maraming pong salamat sa lahat ng pagpapala na aming tatanggapin sa taong ito. At nawa, Panginoon, magkita-kita rin po kami, magkumustahan at maitayo ang isang simbahan, Yes, Lord. isang Bible study dito sa lugar na ito. Naniniwala kami na pahintulutan mo ang lahat. Yes. Maraming pong salamat sa lahat ng bagay na gagawin mo sa aming buhay. Pinupuri ka namin, dinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Thank you. Amen. Amen. Salamat. Panginoon, at least kahit paano nag-aangin. Magumanga, di ba? Nawala na eh. Amen. Nawala na siya na sana, habi ko, huwag ka na bumalik. Hindi ko na kailangan bumalik yun. Amen. Pero itatry ko pa rin. Kasi sabi nga, sugat. Kung mayayari, nandiyan pa rin siya. Pero hindi ka nasawa ko. Amen. Diba? Kawawa naman tayo, tite. Ano yun? Pwede siya, kamakahiya. Pag sumunod ba, tatayo agad. Magagalaw kasi hindi lang yun. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going up,